Ayan. So, it's our second quarter na. Good morning again, grade 6. And our topic is about ratios and rates in goal 1. So, first, before we discuss this, open your book on page 92. Kindly prepare all your books, your notebook, pencil, ball pen, or the things that you need in studying. So here are the ingredients in making calamansi juice. Again, sino yun? Ito po. Page 92. Okay? So, meron ditong girl and boy. And si girl, sabi niya, here are the ingredients in making calamansi juice. We have 3 calamansi, 1 glass cold water, and 2 cups sugar or honey. Then sabi niya, I want to make 2 glasses of calamansi juice. How many pieces of calamansi will I use? And sabi ni boy, you need 6 pieces of calamansi. Paano niya kaya nalaman na 6 pieces ang kailangan niyang calamansi? So, 'di ba, meron siyang 3 calamansi. Kapag isa lang calamansi juice ang gagawin niya. Pero since gusto niya daw na maging 2 glass ang calamansi juice na gagawin niya. So, minultiply niya lang sa 2. Yes, multiply niya lang sa 2. And for your additional information, meron tayo ditong mga questions. So, what are the letters of your first name? So, iba-iba tayo ng mga first letter, di ba? Halimbawa, si Jacob. So, J. Tapos, ako. C. So, iba-iba tayo ng mga first letter. And then, how many vowels are in your first name? Halimbawa, ang first name ko, Carla. So, ilan ang vowels doon? So, mamaya, malalaman natin kung bakit kailangan natin kuunin ang mga to. Okay, 2. And how many consonants in the name, Carla? Ilan ang consonant? 3 po. 3. Yun ay C, R, and L. What is the... Kayo, sagutan nyo na lang dito sa book para at least may nagkakaroon kayo ng idea. What is the ratio of the vowels to the consonants in my first name? So, kanina, sabi nyo, ang vowels are 2 and ang consonants are 3. Therefore, ang ratio, dito na pumapasok yung ating lesson, ang ratio ng aking vowels and consonants ay 2:3. Did you get it? So, there are 2 vowels and 3 consonants. And what is the ratio of the vowels? Sinasagutan ko po Oo, sagutan nyo siya. Ginaguide ko lang kayo, binibigyan ko lang kayo ng idea. And name ko ang ginamit ko. Pero dito sa book nyo, name nyo ang gagamitin nyo. And what is the ratio of the vowels to all letters in your first name? Halimbawa ako, Carla, 5 letters ang Carla. And ang vowels ay 2 lang. So, 2:5. So, ano muna yung ratio? Ayan. So, binigyan ko kayo ng idea kanina. And ratio, will you read, Tony? A comparison of 2 numbers or quantities. It can be written as a fraction and is usually written in its simplest form. Ayan. So, kanina, binigyan ko kayo ng example, which is yung nasa book, yung aking mga letters dun sa first name ko, which is Carla. So, ang comparison dito na ginamit natin, yung kanina, yung vowels and consonants. So, kapag ratio, it can be written as fraction. So, when we say fraction, halimbawa, ang vowels ko ay merong 2. And then, ang consonants ay 3. So, you can write the ratio of vowels to consonant by this form. And minsan, ginagamit din natin siya or sinusulat natin siya by decimals. Halimbawa, or yung symbol na ginagamit natin yung parang ganito, tutuldok. 2:3.
So, nung grade 5 kayo, tinuro ko naman sa inyo yung sa Colon ratio po and, tawag dyan, di ba? ay colon, oo. Tutuldok. Tama? Yes. Teacher, malabo po. Malabo, siguro depende sa connection. Tama ba? Yung iba ba malabo din? Opo. Hindi man. Opo. Hindi man po. Oh, may mga hindi, may mga malabo. So, ano lang siguro yung connection natin. And, meron tayong example dito. Kunin natin yung ratio. So, the ratio of green or 5 green mangoes and 8 yellow mangoes in the tray. So, will you give me the ratio? The ratio of 5 green mangoes to 8 yellow mangoes in the tray. Sino gusto magsagot? 5 over 5 8. over 5 po. over 8. Or 5 is 5 to to 8. 8. Very good. So, yung 5 para sa green mangoes and yung 8 para sa yellow mangoes. And the ratio of vowels to consonants in the word eagle. So, how many vowels are there in the word eagle? 3. 3. And then, yung Three. consonants, 2. 2. So, 3 is to 2 na fraction form or ganito, yung naka-colon. 3 is to 2. So, nakukuha ba? Ganyan lang kadali ang pagkuha ng mga ratio. How about rate? Meron kasi tayong rate. Ayan. So, will you read, Hannah? The special ratio that compress two measurements or different units. Very good. So, special ratio daw na kino-compare natin yung dalawang measurement with different units. Ano kaya yung mga units na sinasabi? So, halimbawa, sa time, yung minutes, o seconds, yung mga hours, yung mga ganon. Or yung minsan naman, yung kilometer per hour, yung mga ganyan. Or basta magkaiba sila ng unit. Halimbawa dito, meron tayong example, the ratio of tables to chairs. So, halimbawa, nasa bahay kayo. So, ilan ang tables dyan sa bahay nyo? Example, si Prince. Nandiyan ba si Prince? Opo. How many tables na meron kayo dyan sa bahay? Ano lang, estimation lang. Alam kasi po yung mga iba kinuha po ni Oo, nung estimation lang kapatid na. ko. Estimation lang. O, ilan? Sabihin natin meron kayong ilan na? Estimation lang. Mga 15 po. Mga 15. Tables? Yun. Opo. O, Ay, then tables. Oo, tables. Akala ko po chairs. Mamayang One. chairs na. 4 po. 4. And then yung chairs nyo, mga 15. So, therefore, ang ratio kasi iba ang table sa chair, tama? So, ang ratio dito or yung, magiging ano mo is 4 is to 15. Bakit rate ito? So, kasi magkaiba ang tables and chairs. And then, the amount paid per working hour, di ba? Yung amount, money yan, and then yung hour, oras yan. So, halimbawa, si Mami, ang amount paid per working hour niya is, sabihin natin 500 per kada 8 hours. Sabihin lang natin. So, 500 per 8 hours. So, yan yung ating rate. 500 paid per 8 hours. Pero, pwede natin yan simplify. Kapag yung mga ratio and rate natin, pwede pa siyang i-simplify. So, pwedeng gawin. So, halimbawa, ito, divisible sila by 2. So, magiging, kapag dinivide natin yan by 2, 4. yung 500 magiging 250. 50. Tapos, yung 8 over 2 magiging 4. And pwede pang i-simplify ang 250. Divide natin sila by 4. And 250 divided by 4, ilan? Kapag dinivide natin sa 4 ang 250, meron tayong, divide natin 250 divided by 4. So, 25 divided by 4 is 6. We have 6 times 4, 24.
And 25 minus 4 is, or hindi siya divisible by 4. By 2. By 2. Ayan. So, 250 divided by, Ang yes. sobrang pixelated po. So, 250 divided by 2 is 125. Sinisimplify lang natin na. Pero okay na yung 500 is to 8. Pero pwede kasi silang isimplify. So, 100 is to, 125 is to 2. So, ang simplest form ng 500 is to 8 is 125 is to 2. So, ganun lang naman, kumuha ng mga ratio and rate. And another example. Sige, magbigay pa ako ng example. Yung girls and boys in your class. So, how many girls in your class? So, there are 12. I know. 14. Kasi, ang boys ang 12. Tama? You are 26 all. And there are 14 girls and ang boys are 12. So, yan ang ating magiging ratio ng ating grade 6 girls and boys. So, there are 14 girls and there are 12 boys. Halimbawa naman, yung subjects. Ilan yung subjects nyo? Subjects ng grade 6? 9. And ang subjects ng grade 12, sabihin natin 12. So, there are 9 subjects in grade 6 and 12 subjects in grade 12. Halimbawa naman, yung mga favorite, color. Ilan ang may favorite ng color blue? Sabihin natin, Me. oh, 2 na yon. 3. Me. 4. 5. 5. So, Yung C yan po. there Consider are na po yung blue. 5. O, sabihin natin yung mga hindi sumagot, di ba 26 kayo? Favorite nila, black. Sabihin lang natin, example lang to. So, therefore, there are 5 students na may favorite sa blue and there are 21 students na may favorite sa black. So, ganun lang ang pinagkaiba ng ratio and rate. Kapag ratio, yan ay comparison ng two numbers or quantities. And kapag naman rate, yun yung comparison ng dalawang measurements with different units. Nagigets? Nagigets ba? Teacher, pa-example po yung isa yung rate. Rate na? Yung ano lang daw, with different units. Halimbawa, yung takbo ng motor. Halimbawa, ang pagpunta sa school is 1 hour. Sabihin lang natin. O tapos, ang takbo ng ano nyo is ilan? O sabihin natin 400. 400 kilometer per hour. Ibig sabihin, 400 is to 1. Kasi, 400 kilometer per 1 hour. Yung ganyan. Yung mga ganyang bagay. Halimbawa naman, ang compare natin yung sa meat. Sabihin natin, magkano ang kilo ng meat. So, kunwari, bumili si Mami. Bumili siya 270. Tapos, 2 kilo ito. So, 270 per 2 kilos. Ito yung rate. Bakit rate siya? Kasi different unit ito. Meat ito, tapos ito yung sa kilo. Ito yung sa meat, ito yung sa kilo. Ito yung sa kilometer, ito yung sa hour. Ito yung sa 1. Ganyan. Nakukuha ba? Nakukuha ba yung sa ratio and rate? Papa.
Ah, The so, kung ganon,